Ito na at meron na po tayong narinig, meron na po tayong bagong balita tungkol sa BSKE. Meron pong isang congressman na nagpaplano nga pong mag-propose ng bill na i-postpone ang BSKE na naman. Naka-schedule po itong November 2, 2026. Ano po bang mabigat na dahilan para magtagumpay itong kanilang pinaplanong postponement na naman? Yan, postponement na naman. Itong term setting bill ito, di ba sabi ko sa mga nakaraan, hindi basta-basta pwedeng baguhin itong term setting bill na ito. No? Kung wala pong mabigat na dahilan. Kaya lang kasi sa nangyayari sa atin ngayon, meron pong digmaan sa Middle East. Hindi naman tayo direktang apektado ng digmaan na yan. Kaya lang, yung epekto po nun, ang pwede pong maging compelling reason para ma-postpone na naman itong BSK. Kasi kung postponement lang na wala naman pong dahilan, hindi po pwede yun. Kaya lang, ang ekonomiya, isa Pilipinas naapektuhan ng yung krisis sa ekonomiya nga natin, di po ba ay pwedeng maging dahilan o pwedeng mapaboran. Pag nagbotohan niya sa Congress, siyempre magbobotohan muna yan bago yung panukalang batas na naman na yan umusad hanggang sa higher house, hanggang sa Senado. So, kumbaga parang pag-aamienda itong mangyayari na to. Hindi lang natin sigurado kung pag-aamienda o panibagong batas na naman. Kasi kung pagpapanibagong batas, mahaba ang proseso nun. Mukhang hindi basta-basta yun ma-approve. Pero kung amendment lang, pwede. Hindi babaguhin yung batas. No? Hindi babaguhin yung term setting bill, ganun pa rin. Yung nilalaman ng term setting bill na yan, yung 4 years, 3 terms, every terms ay 4 years. At sa SK ay isang 4 years lamang. So kung amienda, pwede. Maaaring yung November 2, maiurong ng siguro 2027 na ganun. Depende sa kanila kung anong kanilang mapagkakasunduan sa Congress at Senate na naman. Sa narinig natin, isang congressman. Malamang itong congressman na ito, merong nag-utos sa congressman. Sa congressman na ito, na nagpaplanong mag-propose nga ng amendment sa pag-uurong na naman. Meron niyang mas pwedeng may mas nakakataas na inutusan siya na mag-propose ka na i-postpone na naman itong BSK na ito. Sa narinig kong balita, hindi pa naman, kung plano pa lang daw Narinig ko yun nung isang araw. Plano pa lang naman. Hintayin natin yung sa susunod na mga araw sa development nito kung talagang itutuloy na nila yung kanilang planong i-postpone. Dadaan kasi pa rin sa proseso yan ano na po ngayon? April, May, June, July, August, September, October, November. Meron pang 7 buwan. Sa 7 buwan na yan, kung hindi agad nila yan aasikasuin, yung paplano nila yan, mahihirapan sila. Mahihirapan po sila. Kaya lang, ito nga, ang nagiging epekto kasi nga yung krisis. Kasi kahit mismo yung COMELEC, pwedeng magsabi yan na kasi nga kakapusin pa rin ang pondo yun. Kasi nga, siguradong hihingi ng dagdag na pondo na naman ang maaaring humihingi ng dagdag na pondo na naman ang COMELEC. Kasi nga sa mga transpo ng mga gagamitin sa BSKE, mga kagamitan. Di po ba kasi tumaas nga yung gasolina, pero yung ibang tao na nagsasabi na maaga pa naman para sabihin na mapupuspon. Kasi April pa lang naman So, kaya lang mabilis po umusad yung araw. Baka kung kailan na pa November na, kung kailan pa November na, saka pa magsasabi na ganito ganyan, ganito ganon. Pag nangyari yun, parang failure, magiging failure yung eleksyon. Kaya may posibilidad pa din na mapupuspon na naman. Ganun po mangyayari nun, mga kababayan. So titignan po natin yung update. Kung sino-sinong magiging author na itong pagpuspon na naman ng BSK na kanilang pinaplano. Siyempre, ibabalita yan Ihahain yan sa, po-propose yan sa Congress.
So, update tayo mga kababayan. Ganun, hawak nila ang bit eh. Hawak nila ang bit sa BSK. Hawak nila ang diamante sa BSK. Sila pa rin ang talagang masusunod dito. Kung gusto nilang i-postpone, mga kababayan. Ganito na lang, hindi na natin masyadong pabayan kasi ano lang naman ito, update lang naman ito. At least alam na natin na may magpaplano, ma-postpone na ito. Sa akin lang, sana hindi. Sana hindi na maano kasi batas na yan. Kaya lang, depende nga sa sitwasyon, may mga dahilan, no? State of energy emergency, no? State of energy emergency, medyo mabigat nga yun. Pag sinabi na, executive order yun. Pag sinabi din ni Presidente na sige, urong niyo muna yan at kulang sa budget, mauurong nga talaga. So hanggang dito na lang, pa-share ng ating video. Comment kayo, huwag niyo kakalimutan mag-comment dito sa ating channel. At papasahin ko yun. So hanggang susunod, maraming salamat. Mag-update tayo sa susunod. God bless po mga kababayan.